Magandang araw. Welcome po sa isa na namang episode ng ating FeedPro TV. Ako po si Rod Soberano, ang inyong host ngayong umagang ito. Ang pag-aalaga ng palakihing baboy o ang patining ay pinakapopular sa lahat ng klase ng negosyong pagbababoyan sapagkat sa stage na ito ang baboy ay hindi maselang alagaan. Kaya naman madami sa ating mga kababayan ang nagnanais pumasok sa ganitong uri ng negosyo. Ngayong episode ay aming ibabahagi sa inyo kung paano tayo kikita sa mga palakihing baboy. Bukod dyan, atin din bibisitahin ang mga successful hog raisers. Pero bago yan, atin munang alamin ang kasalukuyang merkado ng baboy dito sa Pilipinas. Ang market situation natin sa ngayon, kung titingnan natin sa mga nakaraang halos 6 na buwan ay talagang napakataas ng presyo ng baboy. Ang farm gate price natin ngayon ay nasa 120 to 125 ang kilo ng live weight. Compare sa dati na umaabot lamang ng mga 100 o 90, talagang di hamak na napakagandang mag-raise ngayon dahil sa ganyang kataas na presyo ng live weight. Talagang kikita ngayon ang mga racers. Maganda pala ngayon mag-alaga ng palakihing baboy sapagkat tumataas ang presyo ng live weight nito sa merkado. Ngayon, ano naman kaya ang mga tips o dapat nating tandaan kung tayo ay mag-aalaga ng palakihing baboy? Sa mga nais mag-alaga ng baboy, meron tayong mga dapat tandaan o kailangan isaalang-alang sa pag-aalaga ng baboy. Unang-una yung tinatawag natin na tamang lahi. Pangalawa, yung sound management. Siyempre, nandun din yung tamang housing. At pinaka-importante, which is 70% ng ating costing, ay yung tamang pakain. Sa pagpili ng biik, karaniwan yan yung kinukuha na natin yung mga hybrid. Ngayon, magandang hayaan nyo muna na tumagal ng around 45 days yung ating mga alagang biik upang tumimbang ito ng mahigit sa 10 kilo bago natin ito bilhin. Unang-una dito, ay nabigyan na ng primary vaccine yung ating mga bibilihing biik. Pangalawa, may ensure nyo na hindi bansot yung inyong mga makukuhang biik. Sa itsura ng biik, kailangan maikli ang nguso dahil pag patulis ang nguso, karaniwan ito yung mga may malnutrisyon. Pangalawa, kailangan bilugan ng puwit. Kung maaari ay may linya sa likod na parang kanal. Yan ay mga senyales na biik na kung saan ito ay malusog at talagang nakakuha ng tamang sustansya. Maganda rin na isaalang-alang natin na ang timbang ng biik ay nasa mahigit 12 kilos hanggat maaari. Dahil dito ito ay talagang malakas ng kumain bago ninyo i-transfer sa inyong mga kulungan. Mahalaga ang tamang pakain sa ating mga aalagaang biik hanggang ito ay lumaki. Nandyan nga po ang FeedPro na kung saan ito yung natural feeds. Makakaiwas kayo sa pagbaho ng inyong mga kulungan para hindi rin kayo ireklamo ng kapitbahay. Ito ay may mga natural ingredients. Ito ay may probiotic at prebiotic na mas nakakaganda sa pagpapalaki ninyo ng alagang baboy. Magsisimula tayo sa Prolin 300 na kung saan ito yung ating pre-starter. So dito nagsisimula yung magandang pundasyon ng ating mga biik. Pagkatapos ng pre-starter, susunod natin yung Prolin 400, ito yung ating starter. Siguraduhin ninyong mahigit 15 kilos ang biik bago ninyo i-transfer sa starter para alam natin na nakuha niya yung tamang pundasyon bago natin ito ilipat. Susunod niyan ay yung ating Prolin 500, ito yung tinatawag natin na grower. Siguraduhin ninyo na ang timbang ng mga alagang baboy ay mahigit sa 30 kilos bago ninyo ilipat sa Prolin 500. Ang susunod niyan, pagkatapos ng grower ay yung Prolin 600 na kung saan ito yung ating tinatawag na finisher na ang baboy natin ay mahigit sa 70 kilos bago ninyo i-shift sa finisher. Pagdating naman sa kulungan, ano ba yung tamang sukat para sa ating mga palakihing baboy? Inirekomenda namin yung 1.2 meters to 1.5 meters per head ng ating mga palakihin. Kailangan meron din tayong wallowing pool. Dito na ibibigay natin yung comfort ng ating mga alagang baboy na kung saan maliligo sila kung kailan nila kailangan. Kung sila ay naiinitan, diretso na lamang sila sa ating mga wallowing pool. Nakakapaglinis din sila ng kanilang mga katawan. Dito rin sa ating wallowing pool, sa gilid niya nakakabit yung ating mga nipple drinker o tinatawag nating auto drinker. Na kung saan, pinaka-importante, iinom ang ating mga alagang baboy kung kailan nila kailangan.
sapagkat 60 to 70% ng nutrients na kailangan ng baboy ay tinatawag natin na tubig. Kapag mahinang uminom ang ating mga alagang baboy, medyo mabagal din ang kanilang paglaki. Sa kainan naman, karaniwan yan, yung lapad ng kainan ay nasa 8 inches. Para maiwasan natin dito na magkaroon ng pag-aaway doon sa kanilang kainan, kaya rin ito ay mayroong space. Ang lalim naman ng kainan ay dapat around 6 inches. Pag masyadong malalim ay hindi rin ito maaabot kaagad-agad ng mga nguso ng ating mga alagang baboy. Tandaan nyo rin na ang FeedPro ay pwede rin natin itong i-ferment. Nakakadagdag din ito ng additional benefits ang fermentation ng FeedPro. Kaya pwede rin natin idagdag sa istruktura ng ating kulungan at kainan yung ating fermentation tank. Sa ating baboyang walang amoy system, pwede rin tayong gumamit ng cemented flooring. Kung abundant naman sa inyong lugar ang ipa o ang buhangin, pwede rin natin itong gamitin as bedding sa inyong mga kulungan. Tandaan lamang na ang sukat ng ating mga kulungan ay umaabot dapat ng 3 feet. Sa management, isaalang-alang din natin yung tamang pag-take care ng ating mga alagang baboy na kung saan dapat humane tayo sa pag-aalaga sa kanila para bibigyan din nila tayo ng mas magandang output sa ating pag-aalaga sa kanila. So nandito, kailangan tandaan nyo, pakainin natin sa tamang oras yung ating mga alagang baboy, meron tayong proper care para sa kanila, at lahat ng mga kailangan nila ay kailangan nating i-provide para hindi rin tayo tipirin sa kanilang paglaki. Muli, tandaan natin yung mga dapat isasaalang-alang sa pag-aalaga natin ng ating baboy. Yung tamang lahi, yung tamang kulungan, yung tamang pakain, at syempre yung tamang management. At kapag nasunod natin itong mga alituntunin na ito, mas makakasigurado tayo na tayo ay magiging profitable sa ating pag-aalaga ng baboy. Ngayon na alam na natin ang mga tips na dapat tandaan sa pagpapalaki ng mga palakihing baboy, magkano naman kaya ang puhunan sa pagpapalaki sa kanila at ilan naman ang maaari nating kitain mula dito? So kung tayo po ay mag-aalaga sa ating bakuran as backyard racer na tayo po mismo yung magiging hands-on sa pag-aalaga, ideally po makapag-alaga tayo ng 10. Pero kung tayo po ay mag-hire ng tao para po mag-alaga para sa atin, wag po tayo bababa sa 20 na alaga. Pag mas mababa po dito, lahat po ng kikitain natin ay mapupunta lamang doon sa ating mag-aalaga. So sa pag-aalaga naman po, kung tayo po ay medyo may kapital na, pwede po tayong makapagsimula o makapag-alaga po ng mahigit 4 na pitak. So 4 po o 5 pitak kung tayo po ay plano natin makapag-harvest ng buwanan. Pwede po natin siyang gawing staggered nga o buwanan ng harvest. At pwede rin naman po na isang labasan or all-in, all-out po. Sa all-in, all-out po, magkakarga po tayo ng isang araw para po sa lahat ng ating pitak at harvestin po natin sila sa isang araw. Ang staggered naman po, katulad nga na nabanggit ko kanina, kada buwan magkakarga po tayo bawat butas. Ang advantage po nito ay buwan-buwan po tayong may hina-harvest at hindi po tayo nag-iintay ng gaanong mahabang panahon. Ang isa pa pong advantage ito, since pabago-bago nga po ang presyo ng live weight, mas malaki po yung chance natin na tumama po tayo sa medyo magandang presyo. Initially po, pagka po sa ating production cost, ang unang-una po nating gagastusin dyan, syempre yung biik po natin. Pagka po tayo kukuha ng hybrid na biik o yung medyo may kagandahang lahi po, karaniwan pong gagastusin natin dyan ay nasa average po ng 2.5 ang isang ulo. Sa pagkain naman po, sa FeedPro, pag-aalaga po natin ng 3.5 hanggang 4 na buwan, ang magagastos po natin sa pagkain ay nasa 4,900 sa lahat po ng ating maipapakain. At sa ating naman po mga vaccine and medication, tayo po ay gagastos ng 200. So all in all po, ang ating production cost po ay aabot ng 7,600. So isipin po natin, ganyan kalaki ang gagastusin namin, pero gaano naman po ang aming kikitain? Sa loob po ng 3.5 hanggang 4 na buwan, pwede po tayo maka-average ang nasa 90 kilos na baboy. Ngayon po, sa running price po ng market natin ngayon, nag-average po tayo ng presyo na 120. So sa 120 po, kung i-multiply po natin yan sa 90 kilos, pwede po tayong mag-gross income na 10,800. So kung ibabawas po natin yun sa nabanggit ko po na production costing na 7,600, pwede po tayong kumita ng 3,200 kada ulo. Kung tayo mag-aalaga ng 10, pwede po tayo kumita ng 32,000 kada isang cycle. Yan naman po ang kagandahan din kung tayo ay nasa staggered harvest. Ibig sabihin po, buwan-buwan pwede po tayong kumita ng 32,000. Sa housing naman po, yung nire-recommend po namin na babuyang walang amoy na kulungan,
tayo po ay karaniwang gagastos ng nasa 30,000 para po sa 10 ulo. Ito naman po ay mapapakinabangan natin ng 8 hanggang 10 taon, depende po sa materialis na gagamitin natin. Kaya isang magandang investment na rin po ito para maiwasan din po natin yung mga problema natin sa kapitbahay. Maganda pala ang kita sa pag-aalaga ng mga palakihing baboy. Ano kaya ang masasabi ng ating mga kliyente ukol dito? Kasi sa dami-dami ng feeds na ginamit ko, ay bukod sa mabaho, ay inaabot ako ng mahigit 4 months na yon. Kung minsan pa, ay inaabot na ng 5 months yung baboy ko. Hanggang sa ito nga, Feed Pro ay matagal nang sinasabi ng anak ko dahil nakita niya sa YouTube. Ayun, tinawagin niya si Rod. O ayun, nag-deliver agad. So, nag-Feed Pro kami agad. And then, ayun, nakita ko yung bulas ng baboy ay kakaiba doon sa mga ibang feeds. And then, yung pangalawa, yung hindi siya mabaho. Kaya pinagpatuloy namin yung Feed Pro. And then, naghihikayat ako ng kapitbahay ko. Ay, yung Feed Pro na lang hindi mabaho. Na ganun, hanggang sa, eto, dumami ng baboy ko. Hanggang sa yung isang anak ko, gusto rin magbaboy. Naka-Feed Pro na ba kayo? Oo. O, magbababoy din ako. Ang ganito. Ganun, hanggang sa yun. Sila ng 3, mga anak ko, at saka ako, ay nagbababoy na kaming lahat. Yung sa bake, ayun nga, katulad ngayon, makikita yung bake ko ron, malulusog. Yung magaganda yung katawan ng bake. Hindi ganong mataba siya na kon. Pero parang kung sa kon sa tao ay maskulado. Ang gandang kon, malalaking pigi. Yung kay Kuya Donel po, kasi sabi niya, tinatanong niya po sa akin yung epekto noon. Sinabi ko po sa kanya na mag-Feed Pro na kasi subok na namin, tsaka maganda talaga yung quality niya. Sigurado po talaga ang baboy nyo 100% po talaga yung quality ng Feed Pro. Tsaka andun po lahat ng mga magandang benefits po dun sa baboy nyo. Kaya po sure na 100% po talaga ang Feed Pro. Talaga naman palang nakaka-inspired ang mga kwento ng ating mga ilang kliyente. Kaya naman sa mga nagnanais pumasok sa negosyong pagbababoyan, sana ay nahihikayat pa namin kayo sapagkat mataas po ang live weight price ng baboy sa merkado. Para po sa karagdagang impormasyon, maaaring tumawag sa aming mga numero at bisitahin ang aming website na naka-flash sa inyong TV screen. Hanggang sa susunod na episode, ako po si Rod Soberano na nagsasabing lamang ang natural.